Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. I hope nasa mabuti kayong kalagayan. At ngayong araw nga po ay magha-harvest tayo ng mga gulay. Kaya tara, samahan niyo akong magpitas ng mga iba't ibang gulay sa ating bakuran. Tingnan niyo to, oh. Nagbulaklak na sila. Ito yung ating mga broccoli. Lumabas na yung kanilang mga bulaklak. Pero pwede pa yan, edible pa yan. Kaya pitasin natin. Yan, mga to. So, tara, kuha tayo ng guntingin lang natin. Tapos meron pa naman silang mga side shoots, kaya hayaan na lang natin diyan. Yan mga side shoots. So, yan is magiging magiging broccoli. Tignan nyo. Bulaklak na. Ito, kunin na rin natin to. Tapos ito, hayaan na lang muna natin dyan. Kasi madami tayong pipitasin ngayon na mga nagbulaklak na broccoli. Yan. Yan siya. Tapos meron pa dito. Kunin na rin natin to. Tapos ito na rin. Ito, hayaan lang natin to, mga side shoots na to. Yan, so nakuha natin yung mga nagbulaklak na broccoli dito sa likod. Check natin yung sa harapan kasi may mga broccoli din doon. So, tara. So, yan. Ito yung mga broccoli natin sa harap. Ang lalaki. Mostly nagbulaklak, nagbulb na yung mga to. Yan. Tapos mayroong isa din doon. So, kunin natin. Tapos tingnan mo yung hinarvest natin nung isang nakaraang isang 2 weeks ago ata. Yan yung mga side shoots na yan, oh. So, magiging maliliit na yan. Broccoli head. Yan, mga to. Tingnan nyo, mga side shoots, oh. Yan. So, harvest natin yung mga broccoli na yan. Laki, oh. Laki. Ito rin. Wow, bigat. Isa pa. Grabe ang lalaki ng mga broccoli dito sa harap. Tingnan niyo yun, no? Napaka healthy ng soil dito sa harap. Kasi lagi-lagi ito naglalagay ng dito yung mga wood chips, saka mga garden soil. May kasamang compost din yun, kaya lago. Okay. Tingnan nyo yan, no? Tingnan nyo, oh. Ang dami. Yung nasa harap lang alone is tatlong heads. Yung dami na. Mostly nagbulaklak sila. Pero na-search ko naman is pwede pang kainin tong mga nagbulaklak, kaya
okay pa yan. So, yeah, tara. Tara sa likod, harvest pa tayo ng mga ibang gulay. So, next naman is Swiss chard. Yan. Ito, tatanggalin lang natin yung yung outer leaves. Yan. Tapos tutubo din yung mga yan. Yun doon sa itong mga to maliliit, tutubo din yung mga yan. Yan. Maganda to kasi isang taniman lang. Tanim mo lang minsan, tapos paulit-ulit mong pipitasin. Yan oh. Mayroon tayong dito. 6 na Swiss chard. Diba? Galing. Isang beses mo lang itatanim paulit-ulit yung ani. Kakagandahan nito is bibigay siya ng kulay sa ating garden. Lalong-lalo na ngayong winter kasi mostly mga greens. At least itong Swiss chard nagbibigay siya ng kulay sa ating garden. Ayan siya. Okay na. Tapos check ulit natin yung ibang gulay. May kale tayo doon. Check natin yung kale. Tapos tignan nyo pala yung transplant nating mga bok choy oh. Lalaki na sila oh. Nung lang to, wala pa tong 1 linggo oh. Yan. Nice. So next naman, pitas tayo ng mga kale. So ito mga parang Swiss chard din to na cut and grow. Tanggalin lang natin yung bottom leaves. Tapos yung mga natitirang leaves sa taas lalaki din. Yan. Yan. So sabi ko nga, itong kale nilalagay lang natin sa freezer kasi pang to, pang supply natin sa summer. Yan. Meron tayong dito 9 na tanim na kale, dinosaur kale yan. Tapos sa harap nagtanim pa tayo ng 6 na curly naman yun. Curly kale yung variety niya. Tignan nyo yan oh. Nag-start tayo mag-harvest dito. So harvest natin sa baba hanggang sa dito na siya oh. Dito siya. Tignan nyo yung mga na-harvest natin yan. Daming leaves yan oh. Tapos ito, lalaki din yung mga to. Yung mga yung nasa gitna, tuloy-tuloy yan hanggang sa mag-bolt siya. Yan. Itong kale, masarap to Dinosaur kale. Hindi namin siya sinasalad, lang to. Hinahalo namin sa sabaw-sabaw. Yan. Kasi gustong-gusto ng mga bata yung mga may sabaw-sabaw. Tapos syempre para healthy, lagyan natin ng mga green vegetables yan. Lalong-lalo na si Carlos, gustong-gusto nun ng bok choy. Kaya maski sabihin mong bok choy itong kale, maniniwala yan. kaya nahihilig siya sa gulay, lalong-lalo na pag bok choy. Yan. So next, harvest tayo ng
bell peppers. So tara. So meron tayong mga bell peppers dito. Madami pa silang mga bunga. Tapos ngayong magtataglamig na ewan ko, matatagalan natang mag-ripen yung mga to. Pero anyway, maski green naman is matamis pa rin siya. Pero may mga kunin natin yung mga nag-ripe na. So tara. So ito na, ito yung aming King of the North sweet pepper. Yan. Kuha lang ako ng kunting yun, mga bell peppers. Sarap to, matamis. Yan. So, diba? Ang saya pag mayroon kang sariling garden. Yan. Pumipitas ka ng mga sariling gulay. Saya. Itong iba, medyo pa to. Hindi pa masyado, pero itong mga mostly red na, kunin na natin. Yan. Meron din tayong dito ibang variety. Ito is Better Bell naman to. Better Bell sweet pepper. Malalaki yung mga to Yan. Meron doon dalawa, kaso ubusin muna natin yung ating mga napitas, tapos kunin natin yan. Siguro mga next week na siguro. Tapos i-check nyo itong check nyo itong aming raised bed. Ang daming growth. Yan, may mga broccoli, mostly may heads na, mga red acre cabbage, yung mga yun. Tapos check nyo itong Alaska sweet pea. Meron na kaming may na siya, first flower. Yan. So ibig sabihin na to, magsisimula na siyang mag-produce ng pea pods. Yan. Yan, madami pa tayong broccoli dito. Ito mga maganda yung heads nito, mga tight. Hindi tulad ng mga unang na-harvest natin na buhaghag. Kasi yung mga yun, buhaghag, natanim siya nung time ng tag-init. Ito is late na tanim nung magtataglamig na. So tight yung head niya. Yan. So yan. Tapos na nga tayo mag-harvest. Check natin sa loob kung ano yung mga napitas nating mga gulay. So tara sa loob. So yan na nga. Dito na tayo sa loob. Tingnan nyo naman yung mga harvest natin. Yan broccoli, ang dami. Mostly nag-bolt, pero sabi ko nga edible pa yung mga yan. Tapos Swiss chard. Yan. And then mayroon tayong mga bell pepper. King of the North sweet pepper. Sarap nito. Tapos kale. Yan. So that's it. Linisin ko lang yung mga to, hugasan ko, tapos siguro gawa tayo ng omelette na may Swiss chard saka bell pepper. Tapos yung ito, ilalagay natin sa freezer, itong kale, tapos broccoli, beef broccoli siguro. Yan. So that's it. Ngayong that's our video for today, is about harvesting. And thank you so much for joining me in harvesting sa ating bakuran. Salamat sa panunood, sa pagsuporta, sa pag-subscribe. Yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. And kita-kita ulit tayo sa susunod nating video. So bye for now, and mag-ingat po kayo palagi. Bye!